ala sa amin. Kami ay nananalangin na sana'y gabayan niyo kami araw-araw. Naway gabayan niyo kami ngayon sa aming gagawin na reporting at naway naway may sa puso namin lahat ng aming matutunan ngayon. Ito ay aming hinihingi sa aming Panginoong Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Bago mag-umpisa, maaari bang i-paste or ilagay dito ang mga unang mga magbibigay ng mga aralin sa GC natin sa Facebook or dito sa chat group natin. Pagkatapos pagtatawag ng kaklase, banggitin ang last name para malista ko agad. So, pwede na kayo mag-share screen kung ang gusto nyo i-present ay inyong PowerPoint. Salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Mar Anthony Barikit at kasama ko si John Paul Imaden upang talakayin ang mga teknik ng pagbasa. Una, kaswal. Ang kaswal ay tinatawag ding pampalipas oras na pagbabasa. Ito ay ginagawa ng isang taong may hinihintay upang hindi mainip. Ang ganitong teknik na magbasa ay hindi kailangan ng seryosong atensyon sa bagay na binabasa. Sa madaling salita, wala kang tiyak na layunin at intensyon kaugnay sa iyong binabasa. Alam ko na lahat tayo ay nagawa na itong teknik na ito na hindi natin namamalayan. Ako, kadalasan ko itong ginagawa sa tuwing may hinihintay ako. Inilalabas ko ang aking cellphone at minsan nagbabasa ako sa mga posts na nakikita ko sa Facebook o di kaya'y nagbabasa ako ng Japanese comic o mas kilala kung tawagin na manga. Ang pangalawa ay ang komprehensibo. Ang komprehensibo ay ang kabaliktaran ng kaswal. Kung sa kaswal ay hindi kailangan ng seryosong atensyon sa bagay na binabasa, dito sa komprehensibo ay binibigay ang buong atensyon sa pagbabasa. Sa teknik na ito, maingat rin na sinusuri ang mga detalyeng nakapaloob sa babasahin. Ang teknik nito ay kadalasang napapansin natin sa mga mag-aaral o sa mga taong gumagawa ng pagsusuri. Lahat naman siguro tayo ay nakaranas na ng ganitong teknik ng pagbabasa. Noong senior high tayo, ay gumawa tayo ng mga research paper o kaya'y pananaliksik. May parte ng pananaliksik na kailangan ng impormasyon na galing sa ibang pananaliksik o tao. Ito ay ang Review of Related Literature at ang Theoretical Framework. Dito, naghahanap tayo ng mga impormasyon sa libro o di kaya sa internet, ngunit bago natin ito inilagay sa ating pananaliksik, ay sinusuri muna natin itong mabuti kung ang mga impormasyon ba ay angkop at naayon sa ating ginagawang pananaliksik. Ang pangatlo ay ang critical. Ang critical na pagbasa ay tinatawag ding masining o malikain na teknik ng pagbasa. Layunin nito ang maging mapanlikha, ang makatuklas ng panibagong konsepto at magawa nito ng bagong forma na may ugnay sa kapaligiran sosyal at kultural. Hindi lang sapat na manuwaan mo o makuha mo ang kahulugan ng iyong binabasa. Dapat mo rin itong i-apply sa iyong buhay na nakaabuti sa nakakarami. Halimbawa, may nabasa kang artikulo tungkol sa masamang epekto ng polusyon sa ating lugar o bansa. Pagkatapos mo itong nabasa, ay narealize mo na dapat lahat ng tao ay matutong mag-alaga sa ating kapaligiran upang ito ay maiwasan o malesen man lamang. Kaya naisip mo na magsagawa ng clean-up drive sa inyong lugar o di kaya'y turuan ang bawat pamilya ng reduce, reuse, recycle at iba pang aktibidad na nakaabuti sa ating kapaligiran.
Yun lang po ang aking report, ma'am. Barikit, ma'am. Ano? Ano? Di ko marinig. Ayun na po yung aking report, ma'am. Oh Barikit, ma'am. yes, ang susunod, please. Ganda ng boses. Ano yung, si Barikit yun, no? Yes, ma'am. Okay, so sino sunod ni Barikit? Ima din, ma'am. Wait lang, ma'am. Dire-diretso na siya, please. Dire-diretso na siya. Barikit, ipopost mo yung, ang ano mo ha, bibigay niyo sa Google Classroom yung report nyo. Dahil i-compile ko yan. Dahil lalagay natin yan sa YouTube channel. Thank you. Magandang umaga. Ako nga pala si John Paul Madin at pagpapatuloy ko ang pagtalakay patungkol sa mga teknik sa pagbasa. Pang-apat, pamuling basa. Habang mulit-muling binabasa ang isang babasahing material, may bagong mahalagang bagay ang natutuklasan. Napakalawak ng naibibigay na antas ng interpretasyon nito na hindi agad nakukuha sa paminsanang pagbabasa. Sa tawag pa lang nito ay maintindihan mo na kung ano ang gagawin sa teknik na ito. Sa paraang muling pagbasa ay mas naiintindihan ng isang tao ang kanyang binabasa. Maraming tao ang ginagamit ang ganitong teknik para mas lalong maintindihan niya ang kanyang binabasa. Panglima, basang tala. Pagbasa itong sinasabayan ng pagsulat. Kapag may nakikitang mahalagang kaisipan o konsepto, itinatala ito o kaya'y minamarkahan para sakaling kailangang muli ang impormasyon, madalay itong makita o makuha. Isang paraan ang pagtatala ng mga mahalagang impormasyon. Ang pagsasalungguhit ay nagpapakita ng mahalagang pangunahing punlo o mapwersa o mabigat na pahayag. So, sa teknik nito ay ginagamit natin ang ating minsan gumagamit tayo ng highlighter o kaya ng ballpen o kahit anong pansulat o anumang gawin mo na na mayroong pagtatala. Ginagamit natin ito kapag nagre-review tayo ng ating mga kung may exam tayo ay nag-review tayo ng ating mga notes at sinusulat natin ang mga mahalagang kaisipan o konsepto na maaring lumabas sa exam. At yun po ang aking report. Salamat po. Okay, so sinunod, pagkatapos na Emma din, kanya ay hanggang technique ng pagbasa, wala na bang idadagdag? Yun lang na andoon. Mama, Hello? So tapos na si Emma din, si Adlawan, proseso. Opo, ma'am. Okay. Kung maaari tumawag ng estudyante, isali sila sa talakayan. Kung gusto magtanong, para sali sila. So ito YouTube, sa YouTube mo to inilagay, no? John Paulo. Opo, ma'am. Ayun naman, Okay, so itatalakay hingi ako ko ng ano nito. ang proseso. Ang ganda ng ito yung itong mga pagiging malikhain niyo ay maganda. So magpapaalam lang ako sa inyo na i-upload ko to sa YouTube ng CTU. So, created by me para sa lahat ng estudyante ko lang sa CTU. Okay, so magpapaalam lang ako sa iyo, John Paulo, kung okay ba na i-upload ko to sa YouTube channel. Okay, ma'am. Okay, so magpapaalam lang ako para mas maayos. Now, manghihingi lang ako ng mo nito, video siguro para makita. Okay? Okay, ma'am. Thank you. You can start now. Please, kung pwede, pagkatapos nito mo na mag-report o mag-ulat, magpili ka ng ilang estudyante para matanong. Opo, ma'am. Sige po. Salamat. Ayun naman, itatalakay ko
ang proseso o mga hakbang sa pagbasa. Kognitibo o pangkaisipan ang pagbasa. At ang gawaing ito ay mailalarawan bilang isang proseso. Ayon kay Gray sa Bernadette, na maging mabisa ang alinmang pagbasa, kinakailangan ng wastong pagkasunod-sunod na mga tatalakayin kong mga hakbang. Ito ay upang makamit ang inaasahan mong bunga. Anong bunga ba ang tinutukoy ko? Ito ay mga posibleng mga kalaman na iyong makukuha mula sa iyong pagbasa. Unang hakbang, perception. Ito ang hakbang sa pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo at maging sa pagbigkas ng wasto sa mga simbolong nababasa. Ito ay tumutukoy sa mga simbolo na nakapaloob sa iyong babasahin. Pangalawa, comprehension. Tandaan natin na magkaiba ang nagbabasa lamang sa taong naunawaan talaga ang kanyang binasa. Pagpoproseso ito ng mga impormasyon o kaisipang ipinahahayag ng simbolong nakalimbag na binasa. Ang pagpoprosesong ito ay nagaganap sa ating mga isipan. Pangatlo, reaksyon. Ang pangatlo na umaayon sa bisang hatid ng binasa sa bumasa, sa hakbang na ito hinahatulan o pinapasyahan ang kawastuhan, kahusayan at pagpapahalagang isang tekstong binasa. Ayon kina Aban at Cruz taong 2007, may dalawang paraan ang pagsasagawa ng reaksyon. Ito ay intelektual o emosyonal. Intelektual kung tuwirang nasaling ang kaniyang pag-iisip na humantong sa pagpapasya sa kawastuhan at lohika ng binasa. Intelektual siya kung talagang, sabi nga dito, nasaling ang iyong pag-iisip gamit ang iyong lohika, gamit ang logic, upang humantong sa isang pagpapasya. Pangalawa, emosyonal kung higit sa paghanga sa estilo at nilalaman ang reaksyon niya or mo. Emosyonal siya kung pagkatapos mong bumasa, ikaw ay nakaramdam ng mga emosyon tulad ng ikaw ba ay nasiyahan sa iyong binasa, ikaw ba ay na-move sa iyong binasa or naantig naantig yung tamang word. Pang-apat, integrasyon o asimilasyon. Para sa mga mambabasang malawak ang kalaman ang ikaapat na hakbang. Pero makakamit din ito ng mga taong kahit hindi masyadong palabasa ay may sapat na kalaman sa konteksto ng binabasa. So, sa hakbang namang ito, isinasama at inuugnay ang kalamang nabasa sa mga dati ng kaalaman o karanasan. Kasi sa integrasyon, dito mo kinokonekta yung mga nalalaman mo. Sa hakbang na ito, dito mo mas napapalawak ang iyong kaalaman mula sa mga, sabi nga dito, mula sa mga nabasa mo noon, inuugnay mo siya sa iyong binabasa ngayon, upang mas maintindihan mo rin ang konteksto ng mga binabasa mo. So, yun lang po yung aking report. Maraming salamat at magandang umaga. Maraming salamat. Ngayon naman ay pwede ko bang tawagin si Nakorda para tanungin ko? This bow. Sa aking report, ano ba yung tinutukoy ko na bunga na maaari mong makuha? Ang Kapag bunga sino, na pag si, sige. ang bunga na tinutukoy mo sa iyong report ay ang kaalaman na maaring makuha sa pagbasa. Tama, Nakorda. Salamat. Thank you. Okay, John Paulo, bali magagrado ka sa kanya, kay Nakorda, ako rin magagrado rin. Tawag ka pa ng dalawa. Opo, ma'am. Pwede ko bang tawagin si Avildo Sola?
Sa aking report, ano yung dalawang uri ng reaksyon? Mula sa report mo, ang dalawang uri ng reaksyon ay ang intellectual at emotional. Tama, Joyce. Salamat. Salamat. Ngayon naman, pwede ko bang tawagin si Martinez sa panghuli kong katanungan? Yes, Pao. Magandang umaga. Ano ba yung saktong pagkasunod-sunod ng mga proseso na inuulat ko? Yung 4 na hakbang, bale. Yung una, perception, comprehension. Mm. Ang pangatlo, yung reaction. Reaction at saka integration, assimilation. Yun ba yun, Pao? Tama, Martinez. Salamat. Yun lang po yung mga katanungan ko. So, yung susunod na naman na reporter. Salamat. Okay, salamat. Sino susunod? Si ano? Strategiya si Clyde. Magandang araw sa lahat. Tatalakayin ko po ang unang dalawang estratehiya sa aktibong pagbasa. Una ay ang predicting. Dito ay subukan mong hulaan kung ano ang mangyayari at kung paano magtatapos ang seleksyon. Matapos ay alamin kung gaano ka-accurate ang iyong mga hula at hinuhula. Halimbawa, may isang babae at isang lalaki na nagkatagpo at nagkaroon sila ng konversasyon sa isa't isa. At habang binabasa mo ang kanilang pinag-uusapan, ay may naramdaman ka at dito hinulaan mo kung ano ang mangyayari sa susunod. Ito ba ay magkakatuluyan sila bilang magjowa sa susunod na kabanata o sila ba ay magkaaway na sa susunod na kabanata o sa susunod na kabanata ay hindi na sila magkakita at maghihiwalay na. At pagkatapos nun, kung nakita mo na yung sagot, ay tingnan mo ulit yung hula mo kung gaano ka-accurate iyon sa totoong pangyayari na nabanggit sa iyong binasa. Ang sunod naman ay ang visualizing. Dito ay buhayin sa iyong imahinasyon ang mga karakter, pangyayari at tagpuan upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Halimbawa nito ay kapag sinabi sa iyong binabasa na ang lugar ng pangyayari ay maganda, maraming bulaklak, at may magandang amoy. Dito ay ilalagay mo ito sa iyong imahinasyon at bubuhayin. At gawan mo rin ito, gawin mo rin na parang ikaw ay nandun sa lugar para mas maramdaman mo yung lugar ng pangyayari na nabanggit sa iyong binabasa. At katulad din ito sa mga karakter. Kapag sinabi sa yung binabasa na ang karakter na iyon ay maikli na ang buhok, matangkad at payat, ay gawan mo ito ng picture sa iyong imahinasyon at yun ang gawin mong picture upang makita mo kung ano talaga ang
anyo ng karakter ng iyong binabasa. Yun na po ang unang dalawang estratehiya. Ang susunod ay tatalakayin ng aking ibang kagrupo. Salamat po. Okay, so sunod ni ano? Continue, please. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Russell. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Russell Ceballos. Pagpapatuloy ko ang ulat ni Ginoong Bernasibo patungkol sa mga estratehiya sa aktibong pagbasa. Isa sa mga estratehiya sa aktibong pagbasa ay connecting. Iugnay ang binasa sa iyong sarili. Mag-isip ng mga pagkakatulad ng mga description sa seleksyon sa iyong sariling karanasan, maging sa iyong mga naririnig o nabasa. Malaking tulong ang koneksyon sa mambabasa at ang kanyang binabasa. Pamamagitan ng pag-ugnay ng iyong sarili sa iyong binabasa, mavivisualize mo ang iyong sarili sa kwentong binasa mo at ganitong paraan, mas madali mong maiintindihan ang konteksto dahil ikaw mismo ay nakaranas nito. Halimbawa, pinabasa mo ang talambuhay ni Jose Rizal tungkol sa kanyang kabataan. Naaalala mo kung gaano ka kamasakitin Excuse noong me, bata ka pa at may hina ang kaya ang boses mo dong. Sinong mahina, pakilaksan konti. Sige, continue please. Ano lang, wag na mag-start, ano lang, laksan lang konti. tulad mo ang iyong sarili sa iyong binasa. Mas madali mong maiintindihan ang konteksto ng talambuhay ni si Rizal dahil ikaw mismo ay nakaranas nito. Isa rin sa mga estratehiya sa aktibong pagbasa ay questioning. Magtanong habang nagbabasa. Ang paghanap ng dahilan habang nagbabasa ay makakatulong upang lalong mapalapit sa binabasa. Ang mga tanong ay nagiging batayan sa pagkuha at paglinaw ng dahilan ng pagbasa at nagiging batayan din ito sa pagbabalik-aral. Ang mga tanong bago bumasa ay nakakahikayat upang hanapin ng mga estudyante ang mga sagot habang sila ay nagbabasa. Ang estratehiyang ito ay makakamit sa pamamagitan ng pagsulat sa mga tanong na nilinang bago bumasa, habang bumasa o pagkatapos bumasa. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, walang itatanong sa kaklase? Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si John Paulo V. Enriquez. Ako naman ang magtatalakay sa
ikatatlong parte ng estratehiya sa pagiging aktibong pagbabasa. So, kalima, clarifying. Huminto paminsan-minsan upang suriin ang iyong pagkakaunawa at asahan ang iyong pagkakaunawa ay maaaring magbago o ma-develop habang pinapagpapatuloy ang pagbabasa. Kung kinakailangan, basahin muli ang mga bahaging malabo o gumamit ng ibang hanguan upang maklarify ang iyong pag-unawa. Pansinin din ang mga sagot sa mga tanong na una mong binuo. So, ang halimbawa nito ay kung meron kang isang salita na hindi mo pa alam at ikaw naman ay mag-isip kung ano talaga ito at magtatanong ka sa iba kung ano nga ba itong salitang ito, kagaya ng diksyonaryo. So, ang diksyonaryo nakatala rin dito ang mga kahulugan ng salitang maging ang mga etimolohiya o pinagmulan ng salita, mga pagbigkas at iba pang mga impormasyon. So hindi lamang ang paglilinaw ay isa sa mga pinaka-importanteng bagay na ating kinakailangan para maunawaan ang ating binabasa. Ang kaani, evaluating. Bumuo ng mga opinyon tungkol sa iyong binabasa or binasa. Gawin ito habang nagbabasa at natapos magbasa. So, dito mo ang pagsusuri or evaluasyon ay ang proseso ng paghihimay ng isang paksa upang maging mas maliit ng mga bahagi or upang makatanggap ng isang mas mainam na pagkaunawa rito. Kagaya ng pagsusuri sa isang nobela na iyong binabasa o isang kwento kung saan matutunan mo kung ano talaga ang pinapahiwatig sa iyo or ang pinapahiwatig sa or ang gintong aralin sa kwentong iyon. Dito mo rin malalaman kung ano nga ba ang nangyari sa isang nobela or sa kwento na iyon. Please, tumawag ng dalawang estudyante. I'm sorry ha, dalawa kayong meron akong webinar na ina-attendan habang nakikinig ako sa inyo. So, pwede bang tumawag ng dalawang estudyante? Iyong inulat. Sino sa inyo ang makakapagsabing kung ano talaga ang kahulugan ng evaluation? Sa sarili niyang pagpapaliwanag, hindi base dun sa slides, John Paulo. Doon base sa kanyang sariling pagpapakaunawa. Sa inyong sariling pag-unawa sa ano nga ba ang kahulugan ng evaluation? Si Mr. Si Mr. Fano.
Um, Pwede ibalik ang question. Kuan day si si kuan day kanang si Martinez day. Sorry paano ka group mo data. Sir, Mr. Martinez, sa iyong sa inyong Okay, parang sariling araw ko talaga to. Go. Sige, Sa iyong ako na bahala dyan. Para sa akin, yung evaluation, ito yung mga salita na ginagamit upang ilarawan ang proseso ng pagbibigay husga sa bilang o kundi yung halaga o konklusyon ng isang bagay na base sa isang obserbasyon o pag-aaral. Yan lang po. Okay, thank you, Mr. Martinez. So next is si Mr. Vito. So, Mr. Vito, in your own Yes. understanding, what is the meaning? What is in your own understanding? What is katong fifth nga part? Clarifying? Clarifying. Katong clarifying? Ito ay para sa akin ay ito ay pagsuri or pag-uunawa sa pag-uunawa para ma-develop ang iyong para ma-enhance ang iyong pagbabasa. Ito ay isang stratehiya ng pagbabasa dahil sa pagbabasa mo dapat mo suriin para maintindihan ng maayos ang iyong pagbabasa. Okay, Yun lang po. Thank you, Mr. Vito. Yun lang po, ma'am. Okay, sige. Ang susunod, please. Salamat. Mga antas ng pag-unawa. Mahalaga sa pagbasa ang pag-unawa sa tekstong binasa. Walang naganap na pagbasa kapag hindi lubusang naunawaan ang nilalaman ng teksto. May iba't ibang antas ng pag-unawa ang pagbasa tulad ng mga sumusunod. Pag-unawang literal, pag-unawang interpretatibo, kritikal na pag-unawa, at pag-unawang integratibo. Pag-unawang literal. Ito ay pagkuha ng pangunahing, literal at tuwirang kahulugan ng salita o pagkuha ng kahulugan nito ayon sa pagkagagamit sa pangungusap. Ibig sabihin, ito ang pag-iisip ng mas simple kung saan kinukuha natin sa kung ano ang inilaan ng mga impormasyon sa ating binabasa. Ang mga impormasyong ito ay karaniwang sumasagot sa mga tanong na ano, kailan, saan, ilan, at sino. Halimbawa, sa pabulang silanggam at tipaklong. Sino ang mga tauhan? Silanggam at tipaklong. Ano ang gintong aral sa kwento? Mag-impok habang maganda ang sitwasyon upang maging handa sa anumang suliranin sa hinaharap. Kaya nagpapakita ito ng pag-unawang literal dahil sumasagot ito sa mga sumusunod na tanong at ang mga sagot sa mga tanong ay makikita sa binabasa. Pag-unawang interpretatibo. Ito ay sumasaklaw sa pag-unawa ng mga ideyang hindi lantarang ipinapakilala ng manunulat. Ito ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng pag-iisip upang masagot ang mga katanungang kailangan. Ibig sabihin, bilang magbabasa, ikaw ay nagbabasa sa pagitan ng linya
upang magkaroon ng kahulugan. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kasanayan na dapat taglayin ng mga mambabasa. A. Pagdama sa katangian ng tauhan. B. Pagbibigay kahulugan sa tulong ng pahiwatig. Halimbawa, sa isang kwento ay may mga pahiwatig na sa huli ay magkakaroon ng kahulugan dahil may sinisimbolo ito. C. Pagkuha ng pangunahing ideya. D. Paghihinuha o paghuhula sa kalabasan ng pangyayari. E. Pagbibigay ng konklusyon. F. Pagbibigay ng paglalahat. G. Pagkikilala sa sanhi at bunga. At H. Pagkilala ng pagkakatulad o pagkakaiba. Halimbawa, sa kwentong Little Match Girl o Ang Munting Tindera ng Posporo ni Hans Christian Andersen. Ano ang katangian ng kanyang ama? Nakakatakot. Bakit sinindihan niya ang unang posporo? Dahil ang kanyang mga kamay ay napakalamig. Ano ang ilan sa mga tema sa kwento? Kahirapan, kalungkutan, pag-asa, at katatagan. Ano ang posibleng simbolo sa kwento? Ang mga posporo ay maaaring makita bilang mga simbolo ng pag-asa. Ang lola ay sumasagisag sa pag-ibig, init at pag-asa para sa maliit na batang babae. At ang kanyang ama ay sumasagisag sa takot at brutalidad. Sa pag-unawang interpretatibo, ganitong mga impormasyon ang iyong makukuha. Kaya ito ay halimbawa sa pag-unawang interpretatibo dahil bilang mambabasa, binigyan mo ng kahulugan ang kwento. Maaari bang tumawag ng dalawang estudyante, please? Unawa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dina Maricel Dugaduga at narito po ako ngayon upang ipagpatuloy ang ulat tungkol sa mga antas ng pag-unawa. Ang pag-unawa sa tekstong binasa. Walang naganap na pagbasa kapag hindi lubusang naunawaan ang nilalaman ng teksto. May iba't ibang antas ang pagbasa tulad ng mga sumusunod. Pag-unawang literal, pag-unawang interpretatibo, kritikal na pag-unawa, at pag-unawang integratibo. Ang pag-unawang literal at ang pag-unawang interpretatibo ay naiulat na ng aking kagrupo na si Binibining Baga. Ang kritikal na pag-unawa. Ginagamit ito kapag ang pag-unawa sa binasang teksto ay nagsasangkot hindi lamang sa mga ideyang direktang nakatatak sa teksto at nagbibigay ng mga hinuha tungkol sa mga ideyang ito, kundi nagsasangkot din sa kakayahang manghusga at bumuo ng mga konklusyon ng isang mambabasa. Napapahalagahan ang kaangkupan, katiyakan at pagkamakakatotohanan ng impormasyong nakalahad sa teksto. Ito ay ang paggawa ng malinaw at makatwirang panghuhusga.
Ito rin ay pagbibigay ng reaksyon tungkol sa binasa. Maaring ikaw ba ay sang-ayon o di sang-ayon sa akdang binasa. Dito din tayo nakapagpapasya kung ito ba ay tunay na pangyayari o pantasya lamang batay sa karanasan ng may akda. Makapagsasabi din tayo dito kung tama ba o mali ang ginawa ng tauhan o mabuti ba o masama ang kinikilos niya. Pag-unawang integratibo. Pagsasanib ng mga kaisipang nabasa at ng mga karanasan upang magdulot ng bagong pananaw at pagkaunawa. Halimbawa, pag-uugnay ng binasang kaisipan sa kanyang sariling karanasan at sa tunay na pangyayari sa buhay. Sa pamamagitan nito ay mas lalo mong maiintindihan ang binasa. May kakayahan itong maiangkop sa buhay ng mambabasa ang anumang konseptong nauunawaan upang maging mahalagang bahagi ng kanyang karanasan. Nakakapulot din ng aral sa tekstong binasa ang mambabasa para sa kinabukasan. Kapag tayo ay nagbabasa, ang mga estrahiya natin sa pag-unawa ang dagliang nagbubunsod sa atin upang maiugnay ang ating kaalaman at mga karanasan sa mga impormasyon sa teksto upang makabuo tayo ng isa pang kahulugan. Ang pag-unawa natin sa teksto ay nakakaapekto. At yan lang po. Maraming salamat. Salamat. Maaari bang tumawag ng ilan sa iyong mga kaklase? Duga-duga? Sige po, Para ma'am. madagdagan naman tong lista ng mga nag-oral dahil konti lang. Isang beses lang kayo magkikita para ba? So, maaari bang tumawag ng sasagot sa mga katanungan na iyong inulat? Sige po, ma'am. Maglasang, ano po ang apat na antas ng pag-unawa? Okay. Ang una ay pangunawang literal. Ikalawa ay pag-unawang interpretatibo. Ikatlo ay critical na pag-unawa. Pang-apat ay pag-unawang integratibo. Tama po. Salamat. Sunod si Patok. Hello. Sumunta na. Ito ay pagkuha ng pangunahin, literal at tuwirang kahulugan ng salita o pagkuha ng kahulugan nito ayon sa pagkakagamit sa pangungusap. Pag-unawang literal. Tama po. Salamat. Salamat. Yes, ang susunod na uulat sa pamamaraan. Si Andolero, Anjo, Fano, at si Estiliore. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Hannah Claire Viandolero at ako ang unang mag-uulat patungkol sa kasunod na topiko na ang mga uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. So class, may 7 pala tayong uri ng pagbasa. Ang mga ito ay ang mabilisang pagbasa, pahapyaw na pagbasa, casual, komprehensibo, pamumunang pagbasa, muling basa, at anotasyon. Sa ngayon, ako ang unang magbabahagi patungkol sa unang 2 uri ng pagbasa na ang pahapyaw at mabilisang pagbasa. Mabilisang pagbasa. Ano nga ba ang mabilisang pagbasa? So, ang Ingles na katumbas nito ay ang skimming, at ito ay nangangahulugan na pinakamabilis na pagbasang magagawa ng isang tao. So, isa pang katawagan dito ay ang pinaraanang pagbasa.
So, paano nga ba ginagawa ang mabilisang pagbasa? Ito ay mabilisang pagbasa ng isang akda upang malaman ang kabuang ideya ng nilalaman o ang pangkahalatang ideya o impresyon ng isang akda. Sa madaling salita, ang general thought ang kukunin mo kapag ikaw ay nagsiskimming. So, iilan pala sa mga halimbawa dito ay ang una, pagpili ng aklat o magazine. So, halimbawa, maraming nakatambak na mga magazine o aklat sa harapan mo. Nais mong pumili lamang ng iilan lang para babasahin mo mamaya, kaya ginagawa mo ang mabilisang pagbasa. Pangalawa, paghanap ng mahalagang impormasyon para sa pananaliksik. Dahil napakaraming resources na ang mahahanap mo para lang sa pagsasaliksik, unang-una, kinakailangan maging mapanuri at mabilis na maghanap ng mga ideyang konektado sa paksa o topiko. Kaya nagagamit ang mabilisang pagbasa. Subalit pagkatapos nito, kinakailangan din namang i-double check ang nilalaman kung talagang ito ay may katuturan para sa iyong hinahanap na topiko. So, ang panghuling halimbawa ay ang pagbabasa muli ng sinulat ng sanaysay. Binabasa mo ulit kung tumutugma ba ang mga isinulat mong pangungusap sa tema ng iyong sanaysay. So, mahalaga ito upang malaman mo kung konektado ba ang iyong mga isinulat sa nais mong ipahiwatig na mensahe. So, ang susunod naman na uri ng pagbabasa ay ang pahapyaw na pagbasa o sa Ingles na termino, ito ay ang scanning. So, ano ang pahapyaw na pagbasa? Ito ay ang palaktaw-laktaw na pagbuklat sa material at pag-uukol ng mabilisang pagsulyap sa mga ito. So, paano ito gagawin? Maghanap ng partikular na impormasyon habang nagbabasa. Sa madaling salita, kung ang mabilisang pagbasa ay ang general thought, dito naman ay ang partikular na impormasyon ang iyong hinahanap. So, ito. So, ilan pala sa mga halimbawa dito ay una, ang paggamit ng directory ng telepono dahil may partikular na tao o institusyon kang nais tatawagan. Pangalawa, resulta sa pagsusulit. Dali-dali mong hahanapin ang marka mula sa iyong mga nasagutan. At sa ibang senaryo naman, ay i-check mo kung nakasali ka ba sa listahan ng mga nakapasa at kung pang-ilan ka. Pangatlo, trabahong nakapaskin. Siyempre, yung trabahong aangkop sa dalubhasa mo ang unang-una mong hahanapin. Pang-apat, gusaling pauupahan. Pang-lima, sasakyang ibinibenta. Dito, isi-search mo kung anong brand, kulay at iba pa ang sasakyang nais mong bilhin. So, pang-anim at panghuli naman ay ang talaan ng nilalaman. At dito po ako nagtatapos. Maraming salamat. Ang susunod na magbabahagi sa aming paksa ay sina Ginoong Steve Angiofano at Ginoong Jeremy B. Esteliore. Maraming salamat po ulit at magandang umaga. Hana, salamat. Pero Hana, ikaw yan, Andolero? Opo, Ginang. Okay, Hana, pwede bang magtanong ka muna ng 3 katanungan sa mga kaklase mo? Please? Yes po, Ginang. Okay. Ang unang tatawagin ko ay si Ginoong Manggilimutan. Ginoong Manggilimutan, present ka ba? Present, Han. Sige. So, ang katanungan ko ay, ano ang kaibahan sa mabilisang pagbasa o skimming at pahapyaw na pagbasa o scanning? So, para sa iyo, ano ang kaibahan nito sa isa't isa? So, ang may mabilisang pagbasa o skimming ay ang
Mabilisang pagbasa upang malaman ang pangkalahatang ideya o impormasyon ng isang babasahin, katulad ng pagpili ng libro. Samantalang ang pahapyaw na pagbasa o scanning ay palaktaw-laktaw na pagbuklat ng material at pag-uukol na mabilis ang pagsulit ng ito. So, paghahanap ng particular na impormasyon habang nagbabasahan. Very good. Maraming salamat, Ginoong Manggilimutan. So, sa susunod nating tatawagin, salamat. So, ang susunod nating tatawagin ay si Ginoong Sevilla. Ginoong Sevilla, present ka ba? O hindi functional yung microphone mo? Sige, sa chat ka lang magsasagot, okay? So, magbigay ka ng isang sitwasyon na magagamit ang mabilisang pagbasa o skimming. I-type mo lang sa chat box. At sa isa namang tatawagin ko, babalik tayo sa mga natawag na kasi iilan lamang ang present. Tatawagin ko si Ginoong Patok. Si Patok nakaila na, maaari bang ano na lang, pati kahit yung reporter si Nacorda, hindi mong tawagin sa Belyong, si Estiliore, pwede niyong tawagin si Emaden kahit nakakasali sa report. Pwede niyong isali. Except ka lang ikaw na nagre-report. Thank you. Thank you, ma'am. Ano na lang, si Binibining Baliong. Binibining Baliong, present ka ba? Yes. Bye. Ang katanungan ko naman sa iyo ay magbigay ng 2 halimbawa na o sitwasyon na maaaring magamit sa pahapyaw na pagbasa o scanning. Para sa akin, unang-una ay yung 15 minutes na lang ang exam at nagsa-scan ka pa ng notes mo. Yun ang example ng scanning. Tapos, pangalawa ay yung nag-search ka sa internet kung may bibilhin kang something. Yun. Scanning. Okay, maraming salamat, Binibining Baliong, at magaling. So, yun lamang po at maraming salamat at have a nice day sa lahat. Ang susunod na mag-uulat pala ay sila Ginoong Pano at Ginoong Estiliore. Okay, sige, salamat. So, 2 na lang natitira, no? Opo, ma'am. At meron Mabuti, magaling. ma'am. Sige, maganda. May recap pa po. Oh, yes. So, yun na nga, matatapos natin to ng 20 minutes. Sige, salamat. Thank you, ma'am. Magandang umaga sa lahat. So, ang tatalakayin ko ay ang pangatlo at pang-apat na uri ng at iyon ay ang kaswal at komprehensibo pagbasa. So, unahin natin ang kaswal na pagbasa. Sa kaswal na pagbasa ay natural at magaan lamang ang pagbasang ginagawa at ang mambabasa ay di nangangailangan ng masusing pag-unawa sa kaisipan ng author sapagkat gusto lang ng pampalipas ng oras dahil walang ginagawa o kaya may hinihintay. Sa komprehensibong pagbasa naman ay nangangailangan ng maingat at masisinang na pagbasa at hindi nagmamadali kaya maaaring gumugol ito ng mahabang oras. Kasi bawat detalye ng kaisipan at idea ng author ay dapat nadaanan, nasuri at nahimay. Layunin kasi nito na maunawaan ng ganap ang binabasa. Kaya lahat ng paraan sa pagkaunawa ay gagawin.
Nawala ang presentation. Anong nangyari? Yun lang po yung kuha niya, ma'am. Yung report Ayun niya lang paano, ma'am. kanya, maiksi lang. Okay, sunod, Yes, ma'am. yung pinakahuli. Mabuti, hinati-hati talaga, nagkasya sa lahat. Okay, sige. Magandang umaga sa ating lahat. So ang ikalimang pamamaraan ng pagbasa ay ang pamumunang pagbasa na kung tatawagin sa wikang Ingles na critical reading. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng kritikal na pag-iisip. Dito masusukat ang kakayahan ng mambabasa sa paglikha ng mga bagong kaisipan, ang pagtuklas ng mga solusyon sa problema, at ang pagbibigay ng reaksyon batay sa sariling pananaw at paniniwala ayon sa tekstong nabasa. Higit sa lahat dito ay ang pag-implementa o ang pag-apply sa realidad o sa ating buhay ng mga natutunan natin sa ating binasa. Sa pamumuna o ang critical reading ay nangangailangan na maunawaan ng mabuti ang buong nilalaman ng akda. Sa pamumuna ay hindi lamang nilalaman ng akda ang kailangang punan ng pansin o ang katawan nito. Kailangan din nating punan ng pansin ang pamagat, ang simula o kaya ang introduction. Susunod ay ang katawan o ang nilalaman ng akda, at ang panghuli ay ang wakas kung saan nakapaloob ang konklusyon ng ating binasa. Binibigyan din ng pansin ang istruktura ng pagkakasulat, kagaya ng mga salitang ginamit at estilo ng manunulat. Kasama na rin ang pagtingin sa kalakasan o ang strength at kahinaan o weakness ng paksang binasa. At ang susunod na pamamaraan ng pagbasa ay ang muling pagbasa. From its word na muli, ang muling pagbasa ay ang pag-ulit o pagbasa muli ng tekstong binasa dahil may mga basahin na kapag ating babasahin ay hindi kaagad natin ito na iintindihan sa unang pagbasa. Kaya kailangan natin itong basahin muli. Upang makatulong sa ating muling pagbasa ay kailangan nating magtala. Kadalasan sa dahilan kung bakit hindi natin kaagad naiintindihan ang ating binasa ay ang mga malalalim na salita. Mga salita na hindi natin alam kung ano ang definisyon o ang kahulugan. Kaya mas maiging ating ilista ang mga salitang ito at tignan natin ang kahulugan nito sa isang diksyonaryo. Pagkatapos ay basahin muli ang teksto. At ang panghuling pamamaraan ng pagbasa ay ang anotasyon. Ang anotasyon ay ito ang kadalasang ginagamit ng mga estudyante sa tuwing kapag sila ay nag-aaral bago ang eksaminasyon. Ang anotasyon ay pagtatala ng mga mahahalagang parte sa ating binasa, kagaya ng mga mahahalagang salita, mga pangungusap, mga pangyayari sa kwentong binasa. At kailangan din nating isulat ang pahina kung saan ito natin natagpuan dahil upang hindi tayo mawala at upang mas madali natin itong matuntunan. Ang pag-anotasyon ay minsan din ay kapag ito ay nasa isang papel o kaya isang module ay sinasalungguhitan natin ang mga importanteng parte na ito. At nakakatulong din sa pag-anotasyon ang paggawa ng katanungan kagaya ng bakit ito mahalaga, bakit pagsulat ng mga katanungan kagaya niyan. At nakakatulong din ang balangkas. Ang balangkas o kaya ay tatawagin sa English na outline, ito ang kadalasang ginagamit ko sa tuwing ako ay nag-aaral. Ito ay ang pagsulat ng mga paggamit ng mga Roman numerals o kaya ng mga simpleng numero at ng mga letra o kaya mga bullet upang mailista ang mga mahalagang paksa. Ang outline o kaya
maayos na pagtatala ng mga pangunahing kaisipan o paksa ayon sa pagkakasunod-sunod. Kagaya nitong format ng aking ginawang PowerPoint kung saan ay inilista ko ang mga mahahalagang definition ng pamamaraang pagbasa gamit ang bullets. At Okay, so dyan natin tapos ang ulat. Congratulations dahil nakumpleto ninyo bago pa matapos ang 11:30. So, kudos to all. At ang inyong pag-uulat ay binase ko, ang inyong grado ay binase ko sa inyong ginawang presentasyon individual. At yung mga sumagot naman ay binigyan ko rin ng kaukulang grado. Yung naandito lahat na hindi pa nakasagot, makakatanggap ng voice message mula sa akin upang mula sa katanungan na mula sa ipinresent ng inyong mga kaklase. Hihilingin ko lang sa lahat ng mga nag-ulat na i-upload sa Google Classroom or sa Messenger or sa Odilo ang inyong mga inulat upang maging makita ninyo, makita natin yon sa YouTube. Now, itong report ninyo ay papaalam ko lang sa inyo na nire-record ko tapos i-upload ko siya sa YouTube channel. Kinreate ko para makita nyo para sa pagre-review nyo sa semifinals nating exam next week. Dahil sa Wednesday, hindi naman tayo makikita. So, yung sa Wednesday, nihiling ko, kayong lahat na nag-report o nag-ulat, maghati-hati kayo upang makabuo ng 1 to 3 question. So, 10. Dahil by batch man kayo, 3 man napansin ko ang paghahati nyo ng bawat topiko. So, ang bawat grupo o bawat naghati, isang paksa ay magbigay ng tanong na meron ng answer, ipapasa sa akin at i-review ko bago natin i-upload bilang examine sa lahat. Okay, so tignan ko siya, i-review ko, i-revise ko siya. Okay? O manhin po ma'am, mayroon pa isa. Sino yun? Si Baliong po, ma'am. Siya po yung mag-recap sa lahat ng topiko, ma'am. Okay, so Jessa Niña Baliong. So recap na lang. Okay, sige, recap. Sige po, ma'am. Buti sinabi. Thank you, may recap. Maganda. Okay. Sa pagtatapos ng aming semifinal report, nais kong balikan natin ang mga aralin na itinalakay ng aking mga kagrupo. So, narito ang buod ng semifinal report. Mga aralin, mga teknik ng pagbasa, proseso o hakbang sa pagbasa, estratehiya sa aktibong pagbasa, mga antas ng pag-unawa pamamaraan. Ang mga aralin na ito ay sinasaklaw ng pinakapangunahing topiko ng semifinal report which is ang pagbabasa. Unahin natin ang mga teknik ng pagbasa. Minsan sa ating pagbabasa kailangan natin gumamit ng teknik at minsan hindi natin nalalaman na ginagamit na pala natin ito. Tulad ng pagiging estudyante, araw-araw nagbabasa tayo ng ating mga aralin o kaya nag-scroll tayo sa Facebook. At kadalasan natin ginagamit na teknik ay itong 5 ito. Ito ang casual, komprehensibo, kritikal, pamuling basa at basang tala. Kung saan ang casual ay pampalipas oras lamang, ang komprehensibo ay yung inuunawa mo talaga yung pagbasa, kritikal, ito yung may malawak kang panunuri sa iyong binabasa at pamuling basa ay ito yung binabasa mo ulit ang iyong binabasa upang makabuo ka ng interpretasyon sa iyong binabasa at lastly ay ito yung basang tala, yung tinatala mo yung binabasa mo or nagte-take down notes ka. Next na aralin na itinalakay na aking mga klase ay ito yung proseso o hakbang sa pagbasa. Ito ay mahalaga dahil ito ang bumubuo sa kahulugan ng pagbasa. Na unang-una ay ang perception. Ito dapat ang unang gawin sa pagbasa. Dapat nakilala mo ang nakalimbag na salita. Dapat marunong kang kumilala sa nakalimbag na salita. Next is ang comprehension. Ito ay inuunawa mo ang nakalimbag na salita na nasa mga libro.
o di kaya kung ano pa mang ibang basahin. Next is reaction, na nagkakaroon ka ng reaction sa iyong binasa or nahatulan mo yung binabasa kung mahusay ba ito or may mga mali ba ito, ganun. Lastly is the assimilation, kung saan naiignay mo yung binabasa sa iyong mga karanasan o ano pa man. Next na aralin ay tinalakay ay estratehiya sa aktibong pagbasa. Kung iintindihin natin, ang estratehiya at teknik ay pare-pareho lamang. But ang teknik ay ito yung malawak ang sinasakupan nito sa pagbasa. Ang estratehiya naman ay yung detailed na part or detalye, mas detalye na part sa pagbasa. First is predicting. Predict mo na ganito yung mangyayari, like mamamatay na sa ending yung bida, ganyan. Visualizing. Ito yung sa imahinasyon mo ay binubuo mo ang karakter ng iyong binabasa. Like nakikita mo na, hala, gwapo siya because sa iyang description sa iyong pagbasa. Next is connecting. Na-connect mo yung sarili mo sa iyong binabasa. Like, hala, parang katulad ko yung karakter, ganon. Kasi parehas kami ng pinagdaanan, ganyan. Ganyan. And next is questioning. Kine-question mo na yung binabasa mo. Like, bakit ganyan yung nangyari? Bakit ganon? Bakit ganito? Ganyan. Next is clarifying. Klinaklaro mo kung ano ba talaga ang ipinupunto ng iyong binabasa. Kung ito ba ay ganito yung approach or ganyan. At kung hindi mo naintindihan, binabasa mo itong muli upang mas lalong maintindihan. Lastly is evaluating. Evaluating. Ito yung hinuhusgahan mo na ang iyong binasa kung mahusay ba ito or maganda ba ito or nakakalungkot or nakakabitin yung inyong binasa. Next na aralin natin na tinalakay ng aking mga kagrupo ay mga antas ng pag-unawa. So may 4 na antas ng pag-unawa. Ito ay una, ang pag-unawang literal. Literal mong inunawa ang iyong binasa. Next is pag-unawang interpretibo. Ini-interpret mo pa yung binasa mo. Like, baka may ibang kahulugan yung binasa mo. Yan ang pag-unawang interpretibo. Pangatlo is mapanuri / critical na pag-unawa, kung saan sinusuri mong mabuti ang iyong binabasa upang may magamit ka para sa iyong sarili or di kaya kung may mali ba sa iyong binasa, ganun. Pang-4 is pang-unawang integratibo, kung saan inuunawa mo ang iyong pagbasa at internalize yung sarili at ikinukumpara sa mga pinagdaanan mo sa buhay. So, ang last na aralin ay tinalakay ng aking mga grupo ay mga uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. So, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na mga uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. Una ay ang mabilisang pagbasa or skimming, gaya ng paghahanap ng libro sa library. Ang title lamang ang iyong hinahanap, skimming lang ang gagawin dyan. Next is pahapyaw na pagbasa, scanning, o yung nagmamadali kang nag-scan sa notes mo kasi 15 minutes na lang, late na, scanning yan. Next is casual, yung magbabasa ka lang ng magazine sa kilid kasi naghihintay ka, ganun, casual. Komprehensibo, ito yung inuunawa mo kung ang iyong binabasa, like nagbabasa ka ng notes mo, ganun. Next is pamumuno pagbasa, critical reading. Patulad na lang sa technique, ganun, critical. Muling basa is pamuling basa, yung inuulit mo pagbasa para maintindihan mo mabuti. And annotation of basang tala yan.
yung tinatala mo pa, yung binabasa mo, yung mga importanteng detalye na yung nabasa ay isinusulat mo pa. Ganun. At diyan nagtatapos ang aming report. Ako si Joshua P. Balaong at lagi nating tandaan, reading is part of our life. So, lagi nating tatandaan na ang pagbabasa ay parang paghinga. Dahil kailangan, lagi natin itong kailangan upang tayo ay mabuhay. Ayong buntag o salamat. Thank you. Okay, talagang sinabi pa ni parang pag-ibig, ha? O, tandaan nyo, ang pagbasa ay parang pag-ibig. Okay, so congratulations. You have a very, very nice presentation. So you can share that to the other group. Paano nyo siya ninyo? Sabagay, i-share na rin naman natin ito sa ikalawang grupo sa susunod na pagkikita sa susunod na taon pa. Okay, so ito yung kabuuan siguro na semifinals na. Natapos na natin. Tama ba? Opo, Ginang. Okay, congratulations. So sa Wednesday hindi tayo makikita, hihiling lang ako ng kabuuan ng lagumang pagsusulit sa inyo. Maraming salamat and have a great day. Bye. Maraming salamat po, Ginang. Congratulations. Salamat po. Very good. Goodbye. God bless po rin, ma'am. Thank you. Just funny kay ka. Ako, ayun, naligay, nawaw na ko. Cute kay ka, Jess. No! Nag-broadcasting. Kasi nag-broadcasting ako? Oh. Saba. Di na ako babay.